Karaton po muli ngayong gabing ito. Nakakapanindig balahibo raw ang isinagawang nationwide proclamation rally ni senatorial candidate Pastor Apollo C. Quiboloy. Alamin kung bakit sa balitang ito ni Jason Rubrico. Nagkulay lila at napuno ng number 53 ang Inares Sports Arena sa Pasig City nitong Martes. Ang Inares ang naging pangunahing venue ng proclamation rally ng Pastor Apollo C. Quiboloy for Senator Movement. Kasabay nito, isinagawa ang rally sa iba't ibang lugar sa bansa, kabilang ang San Fernando, Pampanga, Casigueiro, Sorsogon, Liloan, Cebu, Ormoc City, Bacolod City, Iloilo City, Dipolog City, Coronadal City, Cagayan de Oro City, Butuan City, Digos City, Tagum City at Davao City. Libo-libong Pilipino ang dumagsa sa mga venue para ipakita ang kanilang suporta sa kandidatura ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Kasama sa pagtitipon ang ilang senatorial candidates ng PDP na sina Senator Ronald Bato de la Rosa, Attorney J.V. Hinlo, Attorney Jimmy Bondo, at Attorney Raul Lambino na nagpahayag ng kanilang buong tiwala kay Pastor Apollo at sa kanyang mga advokasya para sa bansa. Dumalo rin sa proclamation rally ang isa sa mga opisyal ng PDP laban, si Cebu City Mayor Mike Rama. Kailangan natin si Pastor 53 Quiboloy sa Senado. Tama ba ako? Kailangan nating taong totoo, taong may puso, taong who will convert like all of you. Kasama rin sa proclamation rally si dating National Commission for Indigenous People o NCIP Chairman at senatorial candidate Alan Capuyan. Ilang party list groups din ang nagpahayag ng suporta kay Pastor Apollo, kabilang ang Epanao Sambayanan, Pwersa ng Pilipinong Pandagat, Duterte Youth, ang Bumbero ng Pilipinas, Gabay, Bisaya Gyud at Maagap Party List. Dahil sa tagumpay ng nationwide proclamation rally, bumilib ang political strategist na si Malu Tiquia. Ayon kay Tiquia, kahanga-hanga ang hawak ng suporta kay Pastor Apollo sa kabila ng mga pagsubok na kanyang kinakaharap. Kayo po ang una sa kampanyang ito na nakagawa ng nationwide kick-off. At tumataas ang balahibo ko pag tinitingnan ko kasi wala silang kandidato. Hindi nila kasama si Pastor Quiboloy. Pero nagawa niyo mag-nationwide. So sa mga nanonood, kung gaano katibay ng KOJC at ng mga kasapi ni Pastor Quiboloy, ito na po yun. Nakikita niyo kung gaano silang kalakas. At nararamdaman ng buong Pilipinas na pinaglalaban natin ang kausa ni Pastor Quiboloy. Purihin ang dakilang Ama. Sa kanyang recorded message, ipinaliwanag ni Pastor Apollo na ang kanyang pagtakbo sa Senado ay isang spiritual na misyon na kung anong naging leadership niya sa the Kingdom of Jesus Christ, ganun din ang gagawin niya sa Pilipinas. Muling iginit ni Pastor Apollo ang pangako niyang isang malinis at tapat na pamamahala na nakasentro sa zero corruption, zero waste at wala ng pagnanakaw ng pera ng bayan. Iginit din niya na kung mabibigyan ng pagkakataong mamuno, gagamitin niya ito para dalhin ang Pilipinas sa direksyong walang korupsyon, walang dibisyon at walang kaguluhan. Kaya pag tayo ay nakahawak po ng political power, gagamitin natin ito para sa kaayusan ng bansang Pilipinas na makikita nila ang leadership ng hinirang na anak na walang korupsyon, na walang dibisyon, na walang away, na walang kaguluhan, kundi bibigyan ko sila ng direksyon kung saan dapat pumunta ang bansang ito. Bukod sa pagsugpo sa katiwalian, bahagi rin ng plataporma ni Pastor Quiboloy ang pagpapalakas ng ekonomiya.
pangangalaga sa kalikasan at pagpapanatili ng kaayusan sa bansa. Ang lahat ng ito ay bahagi ng kanyang hangaring gawing isang first world country ang Pilipinas. Kalooban ng Ama na ako'y papapasukin dito sa magulong mundo ng politika upang tulad ng sinabi ko, magbigay ng direksyon, magbigay ng kaayusan at magbigay ng development sa bansang ito hanggang ito ay maging isang first world country na zero ang korupsyon, malinis, walang basura, maganda, maayos, ang mga estero, malinis, coastal, malinis, nagtatanim ng puno araw-araw. Bukod sa Pilipinas, isinagawa rin ang Pastor Apollo C. Kibuloy for Senator movement sa iba't ibang bansa tulad ng Spain, Amerika, Hong Kong, Italy at iba pang bahagi ng mundo. Sa iba't ibang panig ng mundo, ipinahayag ng mga Filipino community ang kanilang suporta at kagustuhang pangunahan ang kilusan para mailuklok si Pastor Apollo C. Kibuloy sa Senado. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Samantala, ngayong gabi makakasama natin ang political analyst na si Ginong Ado Paglinawan para pag-usapan dahil nag-umpisa na nga itong 70 araw na kampanya sa mga national na kandidato. Kaado, magandang gabi. Admar Vilando kasama si MJ Mandihar. Good evening, sir. Maganda at mapagpalang gabi sa inyong lahat na nakikinig at lalo na sa iyo, MJ at Admar. Opo. Ako'y tuwan-tuwa at nagkaroon lang talaga ng conflict sa schedule. Ako sana ay nandun din. Kapitbahay ko lang yung Inares. Ay hindi pa ako nakapunta dahil nga merong conflict of schedule. Pero my heart was there and definitely my spirit was there. Opo, Kado, pag-usapan natin itong panahon na ng kampanya. Sa tingin niyo po ba, kinakagat pa ba ng taong bayan o nauuso pa ba yung mga tinatawag na negative campaigning po? Bako, alam niyo ba nung mabasa ko yung statement ni Presidente Marcos Jr., sabi ko sa sarili ko, bakit naman nag-volunteer pa itong si Marcos Jr. na maging #1 campaign manager ni Pastor Kibuloy? Alam niyo mga kabansa, ang negative campaign ay wala na hong lugar sa ating politika, lalo-lalo na sa national front, no? Alam niyo, ang mga ginagamit nilang kabulukang kapangyarihan ay nakatuon lamang doon sa mga abot ng local dynasties. Pero ang tinatakbuhan po ni Pastor Kibuloy ay national. Wala hong national organization si Bongbong Marcos. Wala hong national organization si Lisa Araneta Marcos. Wala hong national organization si Martin Romualdez. Yan hong tatlong demonyo na nagkokontrola ng ating gobyerno ngayon. Pag sila ay nagsasalita ng isang negatibo laban kanino man, ay ang tama po niyan sa taong bayan ay positibo. Kaya yung iba nagalit. Ako hindi ako nagagalit. The more they do this, the more they will lose this election. And lalo na yung mga ibinato nila kay Pastor Kibuloy, these are no longer issues because these are precisely wala na sa political realm, nasa judicial realm na. Hindi man dapat na mapunta doon, ay napunta doon. So wala nang pakialam dyan ng Pangulo, wala nang pakialam ang politika dyan. It's a judicial laban sa isang tao. It would only mean a positive recommendation and campaign for the person involved. Ang statement na yan para sa akin, wow, hindi lamang
5 million votes na nakuha ni Pastor Kibuloy na additional. Alam nyo kasi, tapos na ang era ng ward politics. Tapos na ang era ng political parties. Tapos na ang era ng mga political party list. Tapos na ang mga dilawan. All the color political groupings, mapula, madilaw, mapinklawan, wala na ho yan. Sa pagdating po sa mga national position, hindi ba nila nakita noong 2016? Despite formidable of odds, no? Impossible dream ay hinalal ng tao by a direct vote si Rodrigo Duterte. At naulit yan, doblado pa nitong 2022. 32 million votes for the Vice President Sara Duterte. So yan pong kanilang mga positioning, mga posturing. Ano po yan? Istilong bulok na po yan. Those are things of the past pagdating sa mga national position. In fact, nangangatog na ang tuhod ng mga sa inendorso nila sa ilalim ng kanilang kupungan. Dahil definitely ang negative vote will hit all the candidates of Marcos. At palagay ko, pati nga si Amy ay baka mahawa pa dyan, no? Kaya isa-isa na nakikipagkaibigan pa kay Sara Duterte. Pero pagdating dito kay Pastor Kibuloy, nobody running for this election has been harmed to the level that Pastor Kibuloy has been harmed by the authoritarianism, by the state police. At yan, saksi ako dyan dahil 16 na araw akong nagtiyaga dyan sa Liwasang Bonifacio, kasalukuyang ginugurgur ang Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Kaya kung sila ay magsasalita ng mga masasama, hindi na ho yan ang kailangan ng taong bayan ngayon. Ang taong bayan ngayon ay naghahanap ng pag-asa. Ang taong bayan ngayon naghahanap ng kapayapaan. Ang taong bayan ngayon ay galit sa korupsyon. Ang taong bayan ngayon, alam nila na ang ginagugol ng mga Marcos, Araneta, Romualdez ay pera ng sambayanan. Kaya padating na po tayo sa time of reckoning, and definitely God will save the Philippines. Opo, and gaano po kahalaga sa isang public official na maging patas po at hindi husgahan? Kasi doon sa kanyang naging pahayag, parang guilty na ang kanyang turing po. At alam naman natin kung sino po yung kanyang pinatutungkulan. At nabanggit din niya na wala daw bahid ng dugo. Pero kung mapapansin, may aligasyon naman doon sa mga kanyang mga ilan sa mga kumakandidato sa ilalim ng kanyang lineup. Wala naman kasing desisyon na ang ating Pangulo. Hindi niya ba napapansin na kung ikaw ay isang Pilipino, yung mga ginagawa niya lately, no? Lalo na after the Iglesia ni Cristo rally, ay hindi na pwedeng manggaling sa isang Pilipino. Ang ating pong Pangulo ngayon ay isang napag-uutusan na lamang at tumatanggap ng instruksyon mula sa isang banyagang bansa. Sino ba naman ang wala sa sarili? Nakita ko si Sandro. Sino ba naman ang wala sa kanyang sarili na mag-a-advise na constitutional duty mo, anak, yan. Kaya gampanan mo yan. Ang alam ko dyan, it is
it is a decision whether what you're doing is right or wrong. Every decision, every vote by a congressman, more than anything else, besides being political, ay dapat pag-aralan ng mga moral implications. Pero ano ang kanyang ginawa? Itinulak niya ang kanyang anak para ang maging rason ay emosyonal, para ang maging rason ay paghihiganti. Definitely, taliwas yan sa katuruan natin sa Biblia. No? Yan ay taliwas sa Kristyanismo. Ang mga, kung talagang ang tingin nila kay Sara Duterte ay kaaway, kung ang tingin nila kay Pastor Kibuloy ay kaaway, ano ang tinuturo ng ating pananampalataya dyan? Love your enemy. At huwag mong gamitin ang power mo para pagsamantalahan ng kahinaan, lalo na ng karamihang mahihirap. Ang nangyayari ngayon ay wala ng katinuan, no? At alam naman natin kung bakit. At ito ay script, no, na binabasa na lamang ng ating Pangulo. Itong, ano ba issue niya kay Pastor Kibuloy in the first place? Hindi ko maintindihan kung anong issue ni Marcos Jr. kay Pastor Kibuloy. Ako ay naniniwala na hindi naman personal, kundi siya napag-uutusan lamang ng isang persa na hindi siya makatanggi. Alam niyo, sapol at sapol, talagang ang galit sa ating sa Pastor Kibuloy ay hindi naman Pilipino, kundi yung mga Amerikano na naglalaso ng pag-iisip ng iilang Filipino-Americans dyan, no? Na itong taong ito, itong spiritual leader na ito, ay dapat huksain, no? Ay dapat pabagsakin dahil siya ang pinakamatibay na isang haligi ng former President Duterte. So, yung mga naninira sa kanya, yung mga nagbi-build up ng kaso sa kanya, ang naging instrumento ng mga taong galit kay Duterte para ibaling ang kanilang paghiganti kay Pastor Kibuloy. At sa nakita naman natin, never in the history of our country has anybody in a provincial setting nagpadala ng 3,000 mga kabansa pulis para arestuhin lamang ang isang tao. Aba, ay miski na si Marwan, natatandaan niyo ba yung SAP 44? Walang libong tao na pinagdalaro ng ating gobyerno para arestuhin yung pirata na yun, yung terorista na yun. Pero dito, pastor mang naturan, 3,000 pulis na ginutom pa ng gobyerno ang nagtatawid pa para painumin, para pakainin, pameriendahin yung mga pulis. Yung mga citizens pa ng Davao, isang tunay na kahihiyan. Kaya, Opo. alam ninyo, ang spiritual import ng eleksyon na ito ay napaka-importante. And it is Pastor Kibuloy who is the embodiment of this Christian principle. Kaya kayong mga nakikinig, no? Kung kayo'y boboto ni isa sa kandidato ni Marcos,
Kung gusto nyo, isa, exception. Dalawa, exception. Pero hanggang doon na lamang. Tigilan nyo na. Dahil ang issue sa eleksyon na ito ay whether the Senate will convict Sara Duterte or not. Si Sara Duterte ho ang issue sa eleksyon na ito. Pag kayo'y nag-elect ng majority, mga kabansa, at ito seryoso, na consequence ng magiging boto nyo, ay iboboto ko si ganun. Dahil Tito Vic and Joey yan. Ay iboboto ko si ganun. Dahil yan si Lito Lapid ay matinik na artista, iboboto ko yan. Dahil itong boksingerong ito ay talaga namang kamaon ng bansa. Iboboto ko ito dahil dito na nagsusumbong ang tao sa mga magkakapatid na gustong magtayo ng sarili ng dinastiya sa Senado. Pagka ganyan na naging reasoning ninyo, kayo, taong bayan, ang nag-impeach kay Sara Duterte. Kailangan ho, habang hindi pa nadidesisyonan kung ano ang patakaran ng Senate Tribunal para sa trial ni Sara Duterte, na magkaroon tayo ng mayoriya. Opo. Ng malaking mayoriya sa Senado. Opo, bago lang si partner MJ Caado, no? Nabanggit niya sa isang panayam sa kanya during campaign noong 2022 presidential elections. Nabanggit niya, and I quote, ni Marcos Jr., "I do not believe and I do not indulge in negative campaigning." Itong mga banggit niya, itong mga binanggit niya sa kahapon, sa kick-off, kumbaga ito ba ay nagpapakita na sa kanyang tunay na kulay na yung mga salita niya noon ay kumbaga parang wala siyang paninindigan, taliwas talaga yung kanyang nagiging pag-uugali. Kado. Presidente Marcos Jr. ay tumalikod na sa kanyang mga dating prinsipyo. Alam nyo ba na kaibigan namin yan, ni Camentong, kaibigan namin yan. Nagmi-meeting kami dyan nung nadaya siya ni Leni Robredo. In fact, ang pruweba ko niyan, 3 Pasko, nagpapadala siya sa amin ng isang bayong ng mga produkto na galing sa Ilocos Norte. Nagugulat nga ako, naalalaman yung address ko eh. Kaibigan ho namin si Bongbong Marcos. Kinampanya ho namin si Bongbong Marcos noong 2016. Ang ticket po na dinala namin noon, Duterte Marcos. Kinampanya namin sa pagkapangulo. Ang ticket na dinala namin, Marcos Duterte. Ang pinagtataka namin ay, of course, after the elections, nabudol tayo. Alam naman natin, nabudol-budol tayong lahat. At kami lalong nagulat pagdating ng, tandaan nyo itong date na ito, February 2, 2023. Yan po ang araw na napirmahan ang 4 additional sites sa Enhanced Defense Cooperation Agreement. Yan ho ang 180-degree turn ni Marcos Jr. sa kanyang mga prinsipyo. Mula ho noong February 2, hindi na ho niya naisip ang kapakanan ng sambayanang Pilipino. Bakit ko nasabi yun? Ang una niyang tinalikuran, bukod sa mga supporters niya, mga kabansa, ay ang economic aid na dapat manggaling sa China to the tune of 23 billion US dollars. Yan po sa accommodation na ginawa niya sa mga Amerikano
ay hindi na ho makapasok sa Pilipinas. In fact, anong pruweba ko niyan? Ang pinakasimpleng pruweba ko niyan ay wala pa po sa 10% ng Chinese tourists ang nakarating sa Pilipinas mula noong February 2, 2023. From 2017 to 2019, ang total Chinese tourists po na nakarating sa atin dito na nagdala ng $1,000 bawat isa at nag-empleyo ng 2 Pilipino sa bawat isa sa kanila ay 4 million. 4 million. 1 million in 2017, 1.3 million in 2018, and finally 1.7 million ng 2019. Last year po, 267,000 lamang ang tourist na nakapasok mula sa China. Bakit? Ay kinutahan ho ni Marcos Jr. So kung kayo'y nagugutom mga kabansa, kung ang bansang ito ay hindi makaharap sa inflation, kayo ho ang unang binasura nitong Pangulong ito. Wala na ho itong pakialam kung hindi makipagsayaw sa isang banyagang bansa. At kung ano na lamang ang sabihin sa kanya, yun na lamang ang kanyang gagawin. Mapapansin niyo mga kabansa, na wala na sa sariling katinuan. Ha? Can you imagine? Hindi niya alam yung reenacted budget. Ang gusto raw ng natin ay shutdown ng government. Aba, nasaan yung talinong pinakita niya sa amin nung sinusuportahan namin siya sa protesta niya sa Comelec? Ha? Nawala ho. Ibang-iba ito eh. Parang may sapi, no? Parang nasapian lang kung ano. Hindi na, wala na hong institutional memory itong presidente natin, Agmar. Kaya wag na kayong umasa of any signs of consistency. This president and his family is in a state of panic. Desperado na ho sila dahil miski na anong gawin nila, it seems they can no longer win the hearts and minds of the Filipino. And this is not because of any force destabilizing them. They have succeeded in destabilizing their own rule because of their corruption, because of their abuse, and because of their malgovernance. Yan ho. Wala na hong institutional memory akong makita rito Opo. kay Bongbong Marcos Jr. Po, Sir Ado, si MJ po ito. Sir, gano'ng kalaking issue yung 2025 BICAM report para po sa administrasyon at sa kanilang ticket sa paparating na eleksyon? Dahil pag babasahin po yung komento ng taong bayan, yun po ang paulit-ulit nilang challenge bukod po doon sa hamon na magpa-hair follicle test ang presidente. Well, sabi ko nga, they are in a state of panic. Kaya nakita nyo yung mga reaction nila, paranoia na. It's really not coming anymore from any rhyme or reason. Dito kasi, checkmate sila rito eh, sa blank check na ginawa nila. At akala nila, yung constitutionality lamang ang tutumbukin ng mga nagmamahal sa bayan. Katatawag lamang sa akin ni Noy de la Peña ng Pampanga at pinagmamalaki niya sa akin na isa pala siya sa mga pumirma sa petition sa Supreme Court tungkol dito sa 2025 budget. Alam nyo, ang mawawala sa atin dito sa 2025 budget dahil most probably ito ay ma-re-enact sa 2024 is about 620 billion pesos.
620 billion pesos. Ang ating bansa ngayon ay naharap sa isang krisis na baka masahol pa ang dagok kaysa sa COVID-19. Bakit? Dahil 10,000 miles away, may mga nangyayari din po, no? Na katulad ng epekto ng reenacted budget ay magre-reduce ng halos lampas sa kalahating milyong dolyares dahil po binuwag na ni US President Trump ang USAID to the tune sa atin of over $300 million at rinis po ang military aid. O ayan, kayo, mga sundalo, ewan ko kung meron pa kayong hihintayin mula sa Amerika. Frozen yung $184 million. So pag binuo mo yan, sa USAID pa lamang at sa military freezing, lampas na yan ang kalahating bilyong dolyares. Wala pa, pinag-aaralan pa ni Elon Musk itong National Endowment for Democracy, which is the regime change mechanism of the neoconservative wing, the deep state, and the military-industrial complex in America. Ay baka umabot sa $1 bilyong ang mawawala sa Pilipinas coming from the United States. Now, where are we going to get that? Samantalang ang pinto sa China ay nakasara. Sinaran ho ng mga Amerikano at sinusunod yan ni Marcos Jr. So we are in for some big, ayokong sabihin, but big trouble, no? Kaya po mga kabansa, and in a few months, in a few weeks, mararamdaman na po natin yan. Si Secretary Kiko Chu Laurel ay naghugas na ng kamay. Tumawag na ng rice emergency dahil wala na talagang pag-asa ating agricultural sector. Dahil blankado ho sila lahat doon. So, saan dudulog ang ating bansa? Saan tayo huhugot? Baka mamaya mag-boycott pa yung mga OFW at bawasan ang padala nila. At baka magkaroon tayo ng currency crisis. The economic situation of our country as we speak right now is very precarious. Very precarious. We are treading dangerous grounds economically. Well, God forbid, for the sake of the poor Filipino people, ako ay nagdarasal, no? Na wag naman sanang matuloy at magkaroon naman sana ng light at the end of the tunnel. And as we approach February 22 to 25, this might be a good timing for all those who can do something about it to already effect and pressure this president to resign para isang kompetenteng Pangulo, isang Pangulo na sober, isang Pangulo na determinado, isang Pangulo na marunong sa batas, isang Pangulo na matapang at handang humarap sa panganib ay dumating na because this is the 39th anniversary of EDSA Revolution. Yan ang aking dasal. Wag na sanang dumating ang Marso na nandyan pa sa Malacanang ang mga nanggigipit sa sambayanang Pilipino. Sir, ano sa tingin niyo yung mga investigasyon ngayon sa mga social media influencer na pinatawag po sa House TRICOM? Marami nagsasabi na ito'y paglapastangan sa karapatan po natin na magpahayag ng ating pong sariling mga opinyon.
at sariling mga pananaw kaugnay po sa kanilang duties and responsibilities bilang mga lingkod bayan? Iyan na nga ba ang sinasabi ko tulad ng kanina, no? Na parang lahat ng ginagawa nila pupunta sa bangin. No? Kasi kung talagang tama ang pag-iisip mo, why will you alienate these people na galit na sa inyo? Dapat nga suyuin ng mga yan eh. No? At the way suyo the adverse bloggers is to show some projects, to show some alleviation sa nangyayari sa atin ngayon. Hindi yung head-on collision. No? Kaya nga, ako'y naniniwala na ang nagdidesisyon ngayon para sa ating bayan ay hindi pwedeng maging isang Pilipino. Dahil lahat na yata ng para sa bayan ay hindi na isa sa alang-alang. Klaro, ang Pulse Asia survey na 72% ng mamamayan considers as the most urgent national concern is combating inflation. Pero nasaan ang atensyon ng gobyernong ito? Ang executive nandyan sa South China Sea. Pilit nilang sinusundot ang puwet ng dragon. At nagkakagastos tayo dahil nagpapatrolya tayo doon sa labas na ng ating teritoryo. At pinaniniwala pa tayo na mga katulad ng unggoy nila ditong si Jay Tahiela na dapat ipaglaban natin ang hindi atin. At doon sila nag-aaksaya ng gasolina, crudo, oras para magpatrolya sa mga lugar na wala naman tayong pakialam. Samantalang legislatura, ang daming pwedeng ilimbag na batas. Nandiyan ang pagtaas ng kuryente na sumasakal sa lahat ng pamilya mula Luzon, Visayas at na sa Mindanao. Nandiyan ang issue ng food security. Nandiyan ang issue ng katahimikan sa ating mga lansangan. Aba, ay bakit hindi yan ang inaasikaso? At puro pamimersonal ang ginagawa ng administrasyong ito. Mapunta man sa executive, malugar man sa legislative. No? Hindi naman niya pwede sabihin na wala siyang pakialam sa Congress. Kalokohan yan. Because the President is the chief executive of this nation. Pangalawa, pinsan niya yung speaker. Waiter ni Lisa Araneta, yung Senate President. Anong sinasabi nila? Na the independence of the legislative. Ay, sus Marios, huwag na tayo maglokohan. Bistado na tayo ng sorbitero, ng tricycle driver, ng kutsero, ng lahat ng mga simpleng tao. Alam na kung anong ginagawa nila. So, itong pagtawag ng mga vloggers is yet another suicidal strategy. At kung ikaw ba ay Pilipino, yan ang gagawin mo? Hindi. Kaya nga, again, I'm going back to my prognosis na hindi na ho presidente natin at hindi na ho Pilipino ang nagdidesisyon para sa bansang ito. Opo. Kung sino man ang namumuno ay utusan na lamang. Kado, balikan ko lang yung sa impeachment at yung patutsada niya kay Pastor Apollo C. Kibuloy. So kung ganun pa na ang tingin niya, guilty na, no?
yung sinasabi niya dun kay Pastor Apollo C. Kibuloy. So talagang kapanipaniwala yung sinasabi na alam niya at pabor siya dito sa impeachment ng pangalawang Pangulo kasi lahat yun, mga akusasyon pa naman eh. Pero kung pagbabasehan mo dun sa kanya mga naging pahayag, talagang siya'y naniniwala na dapat may impeach ang pangalawang Pangulo. Anong take mo dyan, Kado? Alam mo, from the very beginning, hindi naman ako naniwala na yung sinabi niyang this will cause a storm in a teacup ay siya talaga yung nagsasalita. I mean, bakit na sinabi yun? It must have been one of his lucid moments. That was an exception because that was presidential. That was statesmanship. At in fact, ginamit pa yung linya niya na Iglesia ni Cristo. But what happened after? Kaya, alam mo, sabi ko nga, this is political suicide eh. Kasi kung meron kang babastusin na tao, binastos mo na si Pastor Kibuloy, binastos mo na KOJC. Aba, parang gawin mo yan kay Brother Eddie Manalo. Hindi na po. Yan ang sinasabi ko eh. Kung ikaw kung anong desisyon ng Pilipino, alam na tumahimik na lang dapat, di ba? Pero hindi. Binaliktad niya yung yung prinsipyo ng binitawan niya before January 13. Last week, kausap ko isang grupo ng, last Monday pala. Kausap ko isang grupo ng mga Iglesia ni Cristo dito sa Quezon City. Iba ang aming topic, pero siyempre, napunta na dyan sa topic na yan, no? 6 sila ng mga iglesia at saka meron sila mga pinangahawakan ng mga pwesto. No? Nabanggit yan na pumunta doon sa anong feeling nyo ba bilang Iglesia ni Cristo dito sa nangyayari ngayon na bumaliktad ang Pangulo ukol sa hangad ninyo na magkaroon ng kapayapaan at para bang ginagatungan pa niya ngayon at para bang siya ang gustong maging campaign manager ng administration ticket. Alam mo, sabi sa akin ng mga INC, ako Kaado, ewan ko lang sa lokal pero sa national, markado na ho. Of course, hindi kami magsasalita ng tapos dahil wala pa hong leye, sabi, ang aming pamunuan. Pero sa local ho, lalo na yung bumoto ng 250 na yan, ay sentensyado na ho sa puso namin yan. So, yan ang sinasabi ko no? Bakit nangyayari ito? Sino ba ang Diyos ng kaguluhan? Who is the God of confusion? Ayan, sa Biblia yan. The God of confusion, hindi pwedeng maging ang Diyos Ama. Hindi pwede because our God is a God of order. He created the universe and order in the universe. In fact, His righteousness should be our righteousness. And righteousness presupposes order in your life. That you lead a life that leads you to a path of righteousness. Pero itong mga ito, confusion, evil deeds, yung mga ginagawa nila sa mga resource person sa Senado at saka sa
kamera. Unbelievable eh. Hindi ako makapaniwala na may mga tao, yung isa pastor pa. Pastor pa. Eh, that people will be capable of these evil deeds. But in Revelations, nandoon yan eh. At I am bringing this up kasi si Pastor Kibuloy ang ating main topic today. And I cannot shy away from spirituality. Ang sino mang may spirituality, ang sino mang may sense of morality, ang sino mang may konsensya, ay hindi gagawin itong mga kabaligtunan na ginagawa nila. Na para bang sila na ang umako ng kapangyarihang reserbado sa Panginoon. Hindi pwede yan eh. They are courting the righteous indignation of a supreme being. I will not tempt. No? Anything spiritual about this. By the way, napansin nyo ba ang numero ni Pastor Kibuloy? 53. Napansin nyo ba? 53. 5 plus 3. 8. Alam niyo ba kung sino sa Biblia ang 8? Si Jesucristo. Yan ang Hebrew numerology. Kaya yan, very significant. Nung makita ko yung number, that was the thing that struck the back of my head. Ba, sabi ko, may premonition. Alam niyo, sa pinakita ni Pastor Kibuloy sa launch na yan, dapat nasa top 5 siya eh. But pagka siniswerte pa, huwag naman sana yung iwan masyadong malayo si Barcoleta, baka nasa top 3 siya eh. Dahil wala akong nakikitang organized move by anybody belonging to the administration ticket that is that organized and that cohesive. Lahat sila nakatingala kay Marcos. Lahat sila nag-aabang ng pondo. Lahat sila naghihintay ko ano sasabihin. Eh, anong klaseng ticket yan na isa lamang na nagsasalita? No? So, yan ang mga signs of the times na nakikita ko sa eleksyon na ito. At babalikan ko, the direct vote of the people will speak for themselves, for itself, just as it spoke in 2016 and just as it spoke in 2022. Yan ang fearless prediction ko. Opo. Pinakahuli na lang pong tanong ka, Ado. May mga tumatakbo din, no, sa darating na halalan. Ang minsay naging katunggali ng presidente ngayon. At dati, ng mga panahon na nangangampanya, panay yung kanyang patutsada, paninira. At sinasabing magiging abusado ito sakali manalong presidente, ganito, ganyan. Pero ngayon, kasama na siya sa slate, kasama na siya sa line-up, at bumaliktad ng husto. Gaano po ba kahalaga na malaman ito ng taong bayan na itong klase ng public official? Delikado ba ito o sakaling mailoklo? Kasi walang paninindigan eh, walang balls. Kumbaga parang para sa sariling kapakanan ay gagawin ang lahat para sa political interests. Huwag ko kung yung taong iniisip nyo, yun din ang iniisip ko. Pero parang natitibay din pagduruda ko eh. Lalo na nung makita ko na inendorso siya ng partido ng Pangulo eh. Hindi na ako magme-mention ng pangalan. Pero palagay ko for now, hintayin na lang natin na magsalita.
I am assuming, of course, na yung iniisip mo ay yung taong iniisip ko rin. At kung yun ang iniisip ninyo, na iniisip ko, nagsalita yan sa Pampanga na hindi naman daw siya after na pabagsakin ang Pangulong nakaupo. Pero lately, may mga kinikilos siya na medyo matapang na. Kaya ako, hihintayin ko yung panahon na siya mismo ang magsabi sa sambayanang Pilipino na Marcos alis dyan. Yan kasi ang bottom line eh. Marcos alis dyan. Itong issue kay Sara Duterte ay transitory, no? Ito ay maraming variables. Pero, ang katinoan ng bansa natin ay nasa paglisan ng mapang-abuso. Hindi lamang siya ang mawawala, kundi yung mas abusado pa na Speaker of the House. Pag nawala si Presidente Marcos kasi, pati yan Speaker of the House na yan na malignoso eh. Ay mawawala rin yan eh. So, itong pinatutungkulan ko na tao na hindi nakuha ang lakas na sumipot doon sa 16 na rally sa Liwasang Bonifacio habang ang KOJC was under siege. Kailangan once and for all sa kanyang sariling bibig ay marinig ko, Marcos, alis dyan. Alam niyo, itong taong to, tinanong ko siya ng diretso, harap-harapan. Totoo ba na nagdodroga ang Pangulo? Nung tanungin ko siya, hindi niya ito sinagot ng diretso. Umiwas siya. Siya daw ay napag-utusan lamang na magdala ng ganun-ganun. Anyway, I will not go to specifics. But there is still redemption. Banggitin lamang niya, Marcos, alis dyan. Ikaw ang cancer ng bansa. You must be excised. You must be removed from office. And the best way you can do that is Marcos resign now. Pero kung hindi niya masasabi, magtuloy-tuloy lang ang pagdududa ko. Opo. At baka magrasyahan pa siya. Kasi pag nagkaroon ng malawakang protest vote laban kay Marcos, ay baka madala siya ng madala siya ng bandwagon. Pero malayo siya sa totoong survey. Pero ako, ito, tinutulungan ko na lang. Kung ikaw ay nagamit noon, at ikaw ay umalis doon, ikaw ngayon ay nandito, huwag mong gamitin ang mga Duterte bilang springboard mo para ikaw ay mahalal na Senado. Ikaw mismo magsabi, Marcos, alis dyan. Marcos, resign now. Opo. Baka magkaiba yung ating pinatutungkulan. Banggitin ko na lang po diretso kaado si Pacquiao ang pinatutungkulan ko po na naging katunggali ni Bongbong Marcos noon na grabe yung mga akusasyon kaugnay sa bilyon-bilyong piso man noon na korupsyon, magde-declare daw ng martial law, magiging abusado. Ngayon, panay papuri na ang ginagawa sa Pangulo po. Kung yan ay si Pacquiao, naiintindihan ko siya dahil alam nyo ba na
wala na yung wala na yung wala nang gintuyan ngayon eh. He made some bad investments, so talagang sasakay na lang siya. Pero ano ba naman ang kanyang kwalifikasyon para maging senador? Alam mo, unless susuntukin niya yung mga kalaban ng mga Duterte siya. Pero ang isang boksingero ay dapat lumugar na lang. Yung mga artista na wala namang magagawang batas, lumugar na lang kayo. Mag-withdraw na lang kayo. Ha? At saka yung mga dating, ang tagal-tagal na dyan. Ha? Patahimikin nyo naman, ang tagal na niyo, ilang termino na. Oh, I'm referring, of course, to former Senate President Tito Soto. Opo. I'm referring, of course, to former Senator Pampilo Lacson, na author ng resolusyon na liquidation by certification. Kaya lumawak ang corruption dyan sa hindi lang sa Senado, kundi sa Kamara eh. Wala silang resibo sa mga gastos nila eh. And yet, kung magpa-account sila kay Inday Sara, 125 million lang yung confidential fund. Kung magpa-account sila hindi pa tapos ang COA eh. Wala pong penalty. Gusto nila impeach Opo. ang ating Vice President. Opo. So, yung mga taong ganyan, alam nyo mga kababayan, alam nyo naman kung sino talaga eh. Kung talagang pabago-bago ang patumpik-tumpik, ang kanyang pasablay-sablay, ang mga diskarte. At wala ka naman talagang preparasyon maging senador. Bakit? Ano ba naman? Diyan na lang tayo kay Willie Ong siguro. Baka mag-propose pa yan para sa kalusugan ng PhilHealth. Hindi ba? So, alam niyo mga kabansa, ang kapangyarihan na ibinibigay sa bawat isa sa inyo ng ating Panginoon ay walang hihigit pa para kayo ay ma-assure na kayo ang tunay na may hawak ng soberanya ng kapangyarihan sa bansang ito. Maaaring hindi magawa ng inyong mga kamay lahat ang dapat gawin, pero sa boto sa Senado, tandaan nyo, this is very crucial. Provisionally, this may cause the conviction of Sara Duterte and her removal from office. Pangalawa, nasa sa kamay ninyo para magpakita tayo ng isang solid na boto para talagang maramdaman na ng gusto ng mga Marcos, Araneta, Romualdez na hindi na sila karapat-dapat ni isang araw, isang linggo, isang buwan pa diyan sa poder at kapangyarihan sa pamamahala ng gobyernong ito. Let us give them a solid vote, no? Kung noong 2019 ay plinas nyo sa Inodoro lahat ng dilawan, ngayon, ay itapon na natin, mismo sa Poso Negro naman, itong mga kandidato ni Marcos. Opo. Wala kayo boboto dyan. Kung gusto nyo iboto, 3 lamang, 3. I-zero ninyo yung Marcos ticket. Kung gusto niyo 12, i-zero niyo yung kabila. Let us do a negative vote. Every vote counts. And we should be one kung merong unity na
tinatawag, ito ay isang unity para ang ating bansa ay makaligtas sa tiyak na kapahamakan. In-outline ko kanina ang mga rason kung bakit 2025 will be a very difficult year for all of us economically. Opo. Pag nagkamali kayo ng boto, para nyo na rin hinusgahan ang inyong sariling kabuhayan. Kado, maraming salamat po sa inyong oras at panahon ngayong gabi sa ulitin